lakas ng energy. Hi guys! So for today's video, chismisan session tayo kasi it's been a while since nag-vlog ako. It's been a while since nakausap ko kayo here. And I'm really excited kasi a lot has happened since 2020, no? Ang daming nagbago. Like, nagbago yung work ko, nagbago yung bahay ko, nagbago yung jowa ko. Ang daming nagbago. And, so life update. I am currently a financial specialist at a shared service company na located sa Alabang. Plus, I am also a part-time real estate agent sa isang realty company naman sa Santa Rosa, Laguna. And then, yung mga iba ko ng part-time, hindi ko na muna sasabihin. Kasi, ang dami kong side hustle para ma-afford tong aking bagong buhay. Napakagastador ng lola niyo eh. So, first changes is yung sa work. Back in 2020, nung nag-vlog pa ako, I was working at a construction company located in Makati. And, umalis ako doon because nung pandemic, I know a lot of you has experienced this as well. Yung pila sa mga bus terminal, and kahit sa jeep nga actually yung mga pila is very exhausting. Parang, halimbawa, uuwi ako ng 3 p.m. kasi 6 to 3 halimbawa yung shift ko for that day. Uuwi ako ng 3 p.m. pero makakasakay ako ng bus ng 5. Sobra yung stress ko by that time sa pagpila lang sa bus. And yun yung reason kaya ako umalis, even though sabi ko parang malaki yung sahod ko, or hindi siya kalakihan, no? 20,000 lang siya. So malaki yung sahod ko, parang yun yung highest na salary ko by that time na experience ko, kasi second job ko lang naman siya, no? So sabi ko, worth it pa ba? And then my previous manager from my first company told me na hiring sila ng accounting staff or finance staff by that time. And she said na try ko daw mag-apply kasi gusto niya na maging taon niya ako uli. Kasi nai-stress daw siya dun sa mga taon niya dun. So, sabi niya, mag-apply ka dito na kasi para matulungan mo ko. So, nag-apply ako. Kaya lang, when I was talking to the HR, hindi nila kayang tapatan yung sahod ko. So, sabi niya, kinumputan niya ako. Sabi niya, ito yung aming kaya lang i-offer sa'yo. This is the basic, this is the allowance. And, mababa siya eh. So, parang ang basic ko by that time is 14,000 something. Yun. Yeah. So, but the thing is, malapit siya dun sa previous house namin sa Binyan. Kasi sa Laguna Technopark lang siya and may pa-shuttle siya. Kaya, sabi ng HR, i-compute mo din kung magkano yung magagastos mo na nag-uuwian ka, Makati to Binyan, Binyan to Makati, versus dun sa take-home mo dun, and then yung take-home mo dito, baka naman kasi it's similar lang. And dahil gustong gusto ko na talagang makaalis, and ayoko na talagang magbiyahe, ayun, tinanggap ko siya. Kahit super baba ng sahod, I accepted it na lang. Tapos, okay, so lumipat ako ng Technopark ng Feb 2021. And then, some things happened for another video. August 2022 naman. July muna. July 2022, I received like a call asking me if I am looking for a job. Sabi ko, hindi naman, pero what
what do you offer? Sabi ko sa kanila. And then, sabi is ganito yung 35,000 daw, yung possible na basic, and then plus allowances. Night shift nga lang siya. And then, the pinaka-benefit na talagang nagustuhan ko or nakapagpakagat sa akin is it's hybrid daw, na hindi ka laging required pumasok sa office. Like, right now, 6 times a month kami pumapasok sa office. Plus, yung mga pa-event ni HR na hindi naman siya required attendance, pero if you want, that would be a plus point sa bonus nyo. Joke lang yun. And, so, July 2022, tinawagan ako. Ay, hindi. June 2022 ako tinawagan. I get interviewed for the final na agad. After nung call na yun na tinanong ako if naghahanap ba ako ng work. So, final interview, nakapasa ako, and then JO na agad. And that was, I think, June 29. July 12 ako nagpasa kasi parang July 11 yung final interview ko. June 29 siya first tumawag, and then July 11 yung scheduled na final interview ko. And then, ayun, I was hired the same day. Kaya, masaya-saya ko kasi pagkatanggap ko ng JO ko, masaya yung sahod, masaya yung offer. Na, more pa siya dun sa sinabi nung initial na tumawag sa akin. So, right away, nagpasa ako ng resignation letter dun sa Technopark. So, if hindi ako natingin-tingin sa camera, it's because I'm currently doing some work. And, ayun. So, that's it for the work part. August 2022, nag-start na ako dun sa Alabang work ko, which is hanggang ngayon. Today is October 2024. 2 years na ako nasa Alabang. So, I'm really happy dun sa nalipatan kong company. At the same time, we're hiring. So, if you guys are looking for a work and you have an accounting experience, SAP experience, and nakapag-work na kayo sa global companies or shared service companies, try nyo mag-apply sa amin, and we are hiring. Send nyo lang sa akin yung resume nyo. So, to send your resume, email nyo ako dito. Ayan. Ayan siya. Email nyo dyan yung resume nyo. And then, ayun. Ano pa ba? So, ang dami kaming hiring mga R2R specialist or record to report. O2C. So, basta may experience kayo ng shared service and accounting experience, pasok kayo dito. Ano pa ba? Okay. So, after ng work update, house update naman. We used to live sa Binyan, Laguna. Yung bahain na part talaga. So, very stressful. Every other year, binabaha kami ng malala. As in yung tambay na 3 months bago humupa yung baha. And then, by that time, hindi pa talaga siya totally hupa sa ibang part ng barangay. And, ayun. Nung nakalipat ako dito sa work ko sa Alabang, we decided na, mag-buy, or actually, I decided na kumuha na ng bahay kasi may nakuha na ako back in 2018 nung nandun pa ako sa first job ko. It's a lofted type na house. Para siyang row house na loft type. Tapos, 2018 ko siya nakuha. It was pre-selling by that time. 2022. So, 2018, 2019, 20, 21, 22. 4 years and up until now, 22, 23, 24. 6 years na siyang, pre-selling. So, super tagal niya. Doon yun sa may Batangas, sa Santo Tomas. Hanggang ngayon, hindi pa daw siya RFO. So, I decided na since sabi ko parang malaki naman na enough yung sahod ko to purchase a house,
nag-check na ako ng mga bahay by the time. Sabi ko, ang mamahal na niya. Kahit malaki yung sahod ko, parang hindi ko siya kakayanin ng ako lang mag-isa. So, I decided na mag-apply as an agent. Kasi, when you're an agent, syempre, pag may nabenta ka, may commission ka. So, yun. Naisip ko noon, if I am an agent, tapos yung bahay na bibilin ko, ako yung agent niya, then dun sa bahay na bibilin ko, makakakuha ako ng commission. Kaya, ayun, when I saw the page, ito yung page, ayan, chat niyo ako dyan, admin na ako dyan eh. Kasi, I applied na nga as a real estate agent. September 2022, I believe, nung nag-seminar ako dun sa kanilang boss training. And then, October, dun ko na-reserve yung etong bahay namin na to. RFO na siya, so medyo may pagka-pricey, pero ka-share ko naman kasi yung sister ko. By the time kasi is sipain yata yung bagyo. So, bumaha na naman sa amin. Kaya, my sister and I, we decided na ayaw na namin talaga sabihin yan na gusto na namin makalipat. So, nung may nag-open na RFO with a low equity, available pa rin yung mga ganong promo namin, ha? So, by that time, RFO na siya. Tapos, ang equity niya is 36,000 lang. Reservation fee of 6,000 kasi it's an in-your unit, no? We grabbed it na kasi lipat na talaga kami. So, yung process nun, I will be discussing on a different video. Different chismisan tayo nun sa mga house-related inquiries and everything. But if you are looking for a house, meron kaming available na townhouse, single attached, duplex, all over Calabarzon. And meron din kami sa north, which is Pampanga, Tarlac, Bulacan. And Nueva Ecija is also available. Meron din kami dyang mga projects. And then, ano pa ba? Ayun, so, pwede din kayong mag-apply as agent. So, 2022, ako ay parang sales associate or referral agent, ang tawag sa akin. And then, 2023, parang umangat yung aking, commission kasi parang dumadami yung nabibenta ko. So, from 1.5 nga yata yung rate ko or 2%. Na rate ko before, nung nag-start ako as sales associate, naging salesperson yon. And naging parang 3% na yung aking commission rate. And then, 2024, I got appointed as a unit manager na ng unit namin kasi yung dati namin UM is nagkaroon siya ng personal matters na kailangan niya asikasuhin. So, she appointed me to be the unit manager ng aming unit. So, if you are interested to be a real estate agent or you are looking for a house, just send me a message right here. Yan. And we have house for as low as 1,000 monthly equity. Doon yung banda sa north. And then, meron din kami 3K dito naman sa may Quezon. And Batangas as well. So, sa may Lipa. So, if you are interested to buy a house, your dream house, just send me a PM right here or an email. And lagay nyo lang na subject is, if you are looking to be an agent, lagay nyo subject, applying to be an agent. Or if you are looking for a house, lagay nyo lang is house hunting as the email subject. And then I will get back to you as soon as I receive your emails. Ganun din dun sa, if you are going to apply dun sa job ko here sa Alabang, apply nyo lang, ilagay nyo naman na subject is work from home or hybrid Alabang work, something like that. Basta accounting, lagay nyo. Accounting work from home, ganon. It's a hybrid setup yung sa Alabang. So, 6 times a month kami. 6 times a week? 6 times a month kaming pumapasok right now. So, ayun. And so, that's it for the work, house, and iba na din po ang jowa ko. Totoo yung sinabi ko kanina sa intro. Hindi siya joke-joke lang.
Nag-break din kami nung previous na boyfriend ko. 2020 din. October, I think. Or September. Something like that. Basta bare months. So, nag-break kami noon, and then yung current ko ngayon, nag-boyfriend since 2022. 2 years na kami mahigit. Magtatatlong taon na next year. And, ayun. Yun lang. So, pag nakita niyo siya, huwag na kayong magtaka. Yung jowa ko ngayon. Sa mga video. Kasi, syempre, pag babalik loob na tayo sa pag-video, makikita niyo siya. Kasi magtaka kayo. Parang hindi naman yun yung jowa mo dati. Yes po, hindi po siya yun. Kasi, ang dami na nangyari. So, it was 4 years ago na yun yung jowa ko. And then, 2 years after, iba na yung jowa ko. And yeah, that's it for this chismisan session. Medyo napahaba. So, yung mga mag-a-apply ng work or hahanap ng bahay, just send me an email right here. And siguro ang next video ko would be a house tour nitong bago naming bahay. And aside from that, siguro itutour ka din kayo dun sa model house and dun sa dito. Kasi it is also similar sa ibang project namin na nasa ibang lugar, like sa Laguna, sa May Kabuyaw. We have also this kind of model ng house sa Kabuyaw, sa Quezon Province, and sa Batangas. It's same, pati sa Pampanga, Tarlac, and Bulacan. Ayun, so that is it for today's video. Thank you so much for watching, and I hope you enjoyed. Bye-bye!